magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi sa inyo pong lahat. It's me again, Angel Whisper, ang inyo pong lingkod na bumibigay po ng mensahe mula po sa inyo, mula po sa Divine, sa Universe, sa Holy Spirit, and of course, kay God, elementals, ganyan, archangels, and angels. Okay, so now is, ano po tayo? Masyado na siyang late na, pero kahit na late, habol tayo. Okay, so ano tayo ngayon? Reading for month of April. Kung update tayo ng reading, kung ano ang pwedeng mangyari, no, sa inyo, or ano yung pwede nyo i-expect this month of April. So, ano pa ba? Yun lang naman. So, kailangan lang natin humingi ng update, no? So, sa mga patuloy po na sumusubaybay, patuloy po na nanonood, nakikinig ng ating YouTube channel, is maraming salamat po. Maraming salamat po. Cleanse ko lang. Hindi ko pala nakikleanse tong aking mga cards. Yan po. Yan. Okay. Hingi tayo ng update. Kung ano po ang kaganapan, no? Pwede nyo pong i-expect ngayong month of April, okay? Ano po bang nakatadhana sa inyo ngayong month of April? Okay, so let's see. Okay. So, gumawa po ulit ako ng panibago kung ano. Diba? Dandit. So, gumawa po ulit ako ng panibago kong candle. Pero this time is wala po siyang mga nakalagay na poon. No? So, ganito lang po siya. So, ito po is more on scent ng rose. Meron po talaga siyang rose buds. Yan, mga rose buds siya. And yung ibang herbs, no, na para for protection. Especially sa mga black magic. Yan. So, binigyan ko po siya ng ganyan. Plus drops ng ng oils, mga ganyan. So, ayan. Okay. So, again, sa mga nag-avail po ng mga ating miracle oil, is maraming salamat po. And, again, dito rin po siya nanggagaling, no? And, yun nga po, nung gumawa po ako ng Biyernes Santo na lang eh. So, mas, mas pinalakas po siya kasi nilalagyan ko po siya ng ganun. Para mas power po yung ating oil. Okay? Okay, so let us pray. Panginoong Diyos Ama, Jesucristo Ama, Mahal na Birheng Maria, ako po ay naririto kasama po ang aking mga subscribers, followers at viewers. Pakibasbasan po ng inyong napakalalakas sa kapangyarihan, banalang dugo, banalang alam, banalang espiritu, ang mga cards na ito para po mabigyan ko po ng update ang aking mga subscribers o tagapanood ngayong oras na ito. Naway bigyan po natin sila ng mga tamang kasagutan sa kanilang po mga katanungan. At ako po ay nananalangin na kami po inyong iligtas ang mga kapahamakan, disgrasya sa kuna at ang magpulasi ng karamdaman ng tukso. Bigyan po ng kagalingan ng lahat. Maraming salamat po. Amen. Parang ang bango niya. Diba? Umaamoy po talaga yung kinembers. Yung aking, smells good. Okay, so hingin po muna tayo ng updates. Update si Ceces sa ating mga cards. Kung ano na po ang kaganapan sa inyong buhay ngayong April 2024. Okay. Okay, so gagamit po tayo nitong ating card na ito. Na again, syempre, nawa may bumaba ngayon. May bumaba siya sa akin. Yun na, pag-shuffle, shuffle. So, hanggang natin may bumaba. Hintayin natin kung ano ang meron. Yun. Okay. Okay, so we have
may mga ano sa inyo, no? May mga cases na or meron nakaka-experience ng medyo hindi maganda siguro lalo na sa negosyo, no? Pero isa tong dahilan, no? Meron kasing gumagawa sa inyo na some rituals, no, na sinasagawa po sa sementeryo na andun yung parang gustong palubugin ng negosyo nyo or mawalan kayo ng pinagkakakitaan or what. Okay, so ayun. So meron pong may sinasagawa sa inyo doon sa sementeryo, no? So ito is about sa negosyo na nakikita sa iyo na ito kasi is dala ng inggit, no, na parang hindi niya matanggap o hindi niya talaga gusto, no, na nagkakaroon ka ngayon ng anong tawag doon, ng victory sa buhay, ng success sa buhay. Kaya andun yung talagang ginagawan ka niya ng mga ilang dasal, mga dasal, ritual sa loob ng sementeryo. So, kung hindi man sa loob ng sementeryo is andun yung kumukuha siya ng lupa, no, na siyang ginagamit niya sa pagre-ritual para sa ikalulubog mo na negosyo. Pero God is warn them, no, or andun yung si God is andun yung binigyan na sila ng babala na dahil ikaw is chosen one, ikaw is isa sa napili, is pinakiusapan ni God, no, na wag kayong gagalawin or wag kayong bibigyan ng hindi maganda. Alam niyo yung sasalbahihin, mga ganun, no? Kaya andito yung kahit na anong spell ang gawin niya, kahit na anong birada sa'yo, no? Or kahit buto pa yan na galing sa sementeryo, bato na galing sa sementeryo, wala nang talab yan. Again, backfired na po yung mga ganyan. Okay? Backfired na po yan. So, now is, andito yung, okay, so, yun, so, eto yung gusto ni God sa'yo, no? So, talagang yung, kahit na anong blockages ang gawin nila sa business mo, no, is still, no, uusbong yung negosyo mo. Siguro, for the meantime, is parang nakaka-experience ka ngayon ng hindi maganda, or parang nagkakaroon ng kahinaan, yung mga negosyo na meron ka, or yung mga pinagkakakitaan mo ngayon na doon ka humuhugot, no, na parang panggastos mo sa everyday necessity mo or ng family mo. So ito is dala nga ito ng pagbibigyan pagre-ritual or maybe meron tong inutusan na kumuha ng lupa or anong gamit sa sementeryo, lalong-lalo na yung lupa, no. Pero andun yung hindi papayagan ni God, no, ang ikaw ay mag-suffer din ng negosyo mo dahil kung ano man ang meron ka ngayon is binigay yan sa iyo ni God, no. So ito yung isa din sa talagang ginagawa niya, no, na talagang isinusumpa niya, no, parang andun na yung sumumpa siya na hindi ka uusad sa buhay, hindi ka aasenso sa buhay, mawawala sa iyo yung mga yan kung anong meron ka ngayon. Pero again, etong ginagawa na itong sumpa na to still backfired, no? Backfired pa rin to. Backfired. No? So, kung ano man yung mga spell works na ginagawa niya patungkol dyan sa mga pinagkakakitaan mo ngayon, especially dyan sa pag-usbong ng negosyo mo, no, na pinipigilan niya yan. No? Pero alam ko, some of you, no, is nakaka-encounter na talagang ang laki na ng changes, marami ka na sigurong customer, marami ka ng kliyente, mga ganyan. Pero yan yung isa sa mga ayaw niya na nakakamit mo. Ayaw niya yan. Mas gusto niya yung naghihirap ka, yung mga ganyan. Ganun. Okay? So, we have the party here, no? So, ito rin ang ayaw niya. So, ito yung, halos ang lumalabas ngayon dito, no? Yung mga hates, no? Yung mga ayaw niya nangyayari sa'yo, nagse-celebrate ka, na masaya ka, nakakapunta ka kung saan-saan, nakakabili ka na kung ano-ano, nakakakain ka na ng ayos, yung mga ganyan. Yan yung mga ayaw niya. And talagang isinusumpa niya yung mga ganyan na nangyayari sa'yo na victory, no, or success sa buhay. Kasi hindi niya matanggap sa sarili niya na siya is talunan at ikaw ngayon na namamayagpag. Na dati kasi is siya and now, siya yung lubog, ikaw ngayon nakaangat. Okay? So, dahil din sa sikat ka, isa rin yan sa napag-alaman niya. No? Napag-alaman niya, maybe meron siyang spiya or meron siyang maybe nagpa-reading, nagpa-tarot reading or what, or maybe parang connections, no, nalaman niya na ikaw is sikat or andun yung
nakikilala ka na, no? Nakikilala ka na hindi lang dito sa atin, maybe rin sa buong mundo, maybe meron ka rin social media platform na talagang andun yung nakikilala ka na, or andun yung kahit sa community lang, no, na andun yung pinupuntahan ka na, hinahanap-hanap ka na ng tao, yung mga ganon. Okay? So, yan yung isa sa mga reasons, no, kung bakit parang gigil na gigil siya. Kaya yung sementeryo, lupa, is yan yung first card natin. Kasi talagang yan yung, alam mo yun, yung parang porsidido siya, no, na talagang ikaw ipabagsakin, na matigil yung kasiyahan mo sa buhay, na gusto niyan is malugmok ka, parang mapilay ka, mga ganyan, na wala ka mapala sa buhay, na parang maging, depressed ka, ganon. So, ito lang ang isa sa mga sinasabi sa'yo ng Holy Spirit, na huwag kang magpalinlang, huwag kang magpa-apekto, or huwag kang makinig sa mga taong nakapaligid. Siguro maganda is just listen, no? Listen to them, pero yung mag-follow is hindi, no? Wag. Okay? Kasi marami kang mai-encounter ngayon ng mga tao, no? Marami kang mai-encounter na lalo sa ngayon, na dahil andito yung sikat ka, andun yung nagse-celebrate ka na alam din nila na ikaw is patok na yung negosyo mo, na talagang parang etong taong mapanding lang na to, kung ano man, no, is andito yung isa rin tong padala, no, ng ating mangku, na para ano yun, gumawa ng pamamaraan. Parang kung halimbawa may bisitahin ka nito, tapos bibisitahin ka ng isang tao, tapos andun yung makikipag-usap sa'yo, then malalaman niya yung mga ways, no, kung paano ka nagkakaroon ng ganyan. So, ito is i-report naman niya sa kanya, and gayon, gagawa naman siya ng mga moves or ways, no, para ma-distract or masira kung ano may mga plans mo. But then, hindi naman to maisa sa katuparan nitong person mo. Kasi andito nga yung highly protected by God, and divinely protected them with God. I mean, guided by God. So, hindi ka para sabihin mong malilin lang, hindi. Andun yung siguro sa una, no? Parang sa pag-uusap nyo, andun yung parang questionable lahat sa'yo, yung ganyan. Then, alam mo yung habang nag-uusap na kayo, doon mo na lang malalaman na may something, no? Na parang may conflict of interest, no? Ganon. So, ingat ka pa rin, kasi talagang mayroong mga ganitong tao na pwedeng mag-ano sa'yo, lumapit, yung mga mapanlinlang na mga tao. Okay? So, what else? Pero okay tong card ngayon, na nakikisama ngayon, ha. Hindi siya ngayon bumababa siya, 2, 1, ganyan. Kailangan lang po dito talaga is mas maging wiser ka. Kasi talagang sa mundo ngayon, lalo na sa kahirapan ng buhay, no? Basta pag nakipag-usap siya sa inyo, andyan yung mga pa-victim, andyan yung kung ano-ano sasabihin, paawa effect, mga ganyan. Pero andun yung talagang meron lang silang gustong parang gusto ko lang talaga nilang ilaglag, no? Okay. So, what else? What else? Dami naman. Okay, so ito. Okay, so magbakasyon ka. So, take a vacation na, no? So, ito actually is, isa to sa blessings, no? Or parang isa to sa mga plans ni God sa'yo na kailangan mo talaga magbakasyon. Kailangan mo magpahinga, kailangan mo magpunta somewhere to, parang anong tawag doon, to unwind, no? Magbigay ka ng oras sa sarili. Parang alam mo yon, self-love, no? Self-love. Kasi andito yung nakikita na din naman ni God na kumbaga ikaw is masyado ng toxic, marami kang pinagdadaanan sa ngayon, no? So, better na siguro mag-search ka kung saan ka tingin mong magkakaroon ng peace of mind, yung mga ganon, no? So, isa yan sa mga bulong, no, nila ng Holy Spirit na puntahan mo, and especially dito sa dagat. Okay? So, especially dito sa dagat, kailangan mong magpunta. Okay? Kasi yan, way of cleansing din po ang dagat. The best. No? Maganda naman po kahit anong running water is the best. Maganda. Pero ang pinaka-the best po talaga is ang dagat or beach.
Especially po ngayon summer, kung po pwede nga lang doon na tumira sa dagat eh. Kaso ang kalaban mo doon, nog-nog. Sunog ka talaga. Okay? So, we have the 2 cards. Ay, 3 cards pala to. Okay, so isa is mahaba ang buhok na kulot. No? Mahaba ang buhok na kulot. We have the mahirap mag-isa. And, andito si Nazareno, Panginoong Nazareno. Okay, so, ito is, isa lang naman ng ano nito, no, na kumbaga, dito yung mga gumagawa sa'yo dito is yung mahaba ang buhok na kulot, no? Or maybe, ito din, ano, pwedeng ito din is parang gusto mo, no? Gusto mo na, siguro ikaw is mahaba din ang buhok mo, pero parang gusto mong magkulot. Dahil parang gusto mong, parang ang sinasabi mo is, ba si Santo Niño, si Nazareno, si Jesus Christ is kulot, no? Parang gusto mo rin ng ganun. Since mahaba nga ang buhok mo, parang gusto mo na magpa-curl ng hair. But sa kabilang banda naman, ano, ang itong mahabang kulot na ito is andoon yung, siya yung sa nakakasama mo or makakasalamuha mo or may darating sa'yo, no? Na isa sa magiging manlilinlang na darating sa buhay mo. And siya rin ang gumagawa nitong mga spell works na ito. Okay? But, with the help of Panginoong Nazareno, syempre, hindi mo naman to dadanasin. Dahil ang gusto talaga ni Panginoong Nazareno, na talaga naman bit-bit mo din, no, is andun yung, gusto niya is yung masaya ka, yung contentment is nandun na, peace of mind is nandun na, yung love is nandun na rin. So, sorry na lang dun sa mga nag-a-attempt talaga na saktan ka, bigyan ka ng mga test, no, or struggle sa buhay kasi lahat ng mga may plano na isabotahe kung ano yung mga plano or missions ni God sa'yo is talaga namang lalagapak to ng bongga. As in talagang in pain to talaga. Okay? So, what else? Okay. So, ano to? Kalimutan mo ang nakaraan. Okay. So, kalimutan mo ang nakaraan, ano? Kalimutan mo na ang, kumbaga, kung ano man yung mga nangyari sa buhay mo, yung mga past experience mo or sa past life, past experiences lang, maybe siguro 2 years ago, 3 years ago, or last year, mga ganyan, kalimutan mo na, mag-move forward ka na. Okay? Ayaw din kasi ng Holy Spirit or ni Panginoong Nazareno na parang doon ka na nakatali, or till now is andun yung iniisip mo pa rin yung mga ginawa niya sa'yo, yung mga pananalbahe niya sa'yo. Okay? So, kalimutan mo na yon, no? Parang, para magkaroon ka rin talaga. Kasi importante dito sa atin, ano, yung magkakaroon tayo ng peace of mind para nakakatrabaho tayo na maayos. Especially kung sa inyo po is mga healers and tarot readers, no? So, andito yung kailangan kasi ito, nakafocus po tayo. Yung, kasi pwede po tayo mablanko or pwedeng makat or pwedeng, alam niyo yung, may makalimutan kayo, yung mga ganon. So, ang kailangan po dito is, presence of mind po pa rin is naandoon, ano? So, yun lang po, no? And dito naman sa bahay mo, no, is sinasabi na dito at dito siya pupunta. I mean, for some of you, no, is andito na yung nakapunta na sila. And yung iba is papunta pa lang. Kung yung iba is nakabisita na tong mahaba ang buhok na kulot, pero meron ding, yung iba is papunta pa lang. Or andun yung bibisita pa lang sa inyo para, alam niyo, i-check kung ano ang meron sa inyo, kung ano ba yung mga ginagawa nyo, yung mga ganyan, ano ba ang mga ways mo, bakit ka nagkaroon ng ganyang success, no, sa buhay, ganon. Pero yun is mga tipong parang ano lang, parang padaan lang, mga ganon, ano. So, kailangan lang po natin ng konting pino or kailangan na natin pag-isipan talaga yung mga tipong, actually, kahit hindi natin pag-isipan, ano, pero or kahit nasabihin natin, kontrolin natin, no? I mean, control natin, pero andun yung talagang, pagka ito inutusan ni Taning, pagpipilitan nila yan. Pero, yung nga lang ang kagandahan, dito sa bahay mo na ito, no, is andito yung, hindi sila basta-basta makakapasok. Kasi nga, meron kang kakayanan, meron kang kapangyarihan na hindi basta-basta makakapasok yung mga taong grupo ni Taning, no? So, yung mga yan is, pwedeng iiwan nila yung mga gabay nila sa labas, and sila mismo ang papasok. Pero paglabas nila, doon ulit sila magkakasama. Pero, kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, mapagmatsyag kayo at talasan niyo po yung mga pakiramdam niyo sa mga ganyan. Okay?
Okay, so what else? Ngayon po is first Friday, no? First Friday na po dito sa atin. So, andito po yung mga, andito po yung mga kailangan po natin, first Friday kailangan po natin gawin, no? For mga healers is yung mga rituals, no? First Friday of the month. Pero ako po kasi talagang every Friday naman po. Every Friday po talaga ang aking ritual, no? So, yun lang po ang kailangan nating gawin para maging successful tayo sa mga healing, mga ganun po. Okay? So, next is incenso. So, ang kailangan po natin dito is mag-incenso, no? So, ito po is, ngayon, katulad po ngayong first Friday, no? Kailangan po natin to talaga na yung sa bahay mo, since kanina is, una po is yung bahay, no? So, sa bahay mo is kailangan mo lagi din mag-insenso kasi talagang ito is the best way, no? Para malusaw or lumayo yung mga bad spirits. But then, bago po kayo mag-start, no? Since may mga gabay po tayo, meron din pong mga ganyan na parang, especially sa mga spirits, no? Spirit guides, meron po kasing talagang ayaw yung mga ganyang amoy. So, and sa mga engkanto din po, no? Meron din pong ayaw ng ganyang amoy. So, parang ano lang, para hindi sila maging mahina. So, sabihan nyo na, pero ating anong na to ating na to, alam na nila to Like sa akin po, no, alam na nila to And sanay na rin naman sila na talaga makaamoy ng ganyan kasi everyday ko po ginagawa talaga. Okay? So, we also have the bait-baitan, ang peg. So, ito na nga yung sinasabi ko sa inyo na huwag magparinlang. Kasi talagang ito is pa-inosente, pa-victim, mabait, pero paawa, yung mga ganyan. Pero ang totoo, sila yung talagang gumagawa. Yung mga ganyan-ganyan bagay. Okay? So, wag po kayo masyadong ano tawag doon? Wag kayo parang, andun na ako sa salitang trust no one. Wag po kayo magtitiwala. Kasi, hindi po na po lahat. Sa ngayon po, no, since day one po na pumasok ako sa spiritual, doon ko po na-realize na marami po pala talaga. No, maraming taong mapanlin lang, maraming talagang nagiging impostor. Kahit po sa mga guides, no, is andito yung nagiging impostor, andito. Okay, so first card natin dito sa second deck is Let Me Take Care of You. We have the third party. You're my strength. Okay, para papasok tayo sa love. No? Okay, so ano ba? Ano ito muna? Ay, okay, so ito muna yung unang lumabas na Let Me Take Care of You. So, etong person mo na to is talagang gusto niya na kumbaga, till the end, or parang andun yung till death do us part, is andun yung gusto niya ikaw pa rin ang aalagaan niya, na siya pa rin ang mag-aalaga sa'yo. Kasi, at the same time, parang andun yung selfish siya in a way na talagang gusto niya, siya lang ang hahawak sa'yo, siya lang ang mag-aalaga sa'yo, siya lang ang magmamahal sa'yo. Yun yung gusto niya sabihin sa'yo, no? And siya rin kasi, ikaw rin kasi yung nagbibigay ng lakas sa kanya. Na patipong parang pagka nag-aaway kayo nito is andun yung kahinaan niya. Andun yung hindi siya makapagtrabaho na maayos, hindi siya makakilos na maayos. Bagsak yung energy niya every time na nagkakaroon kayo ng misunderstanding, no? And now we have the third party here. So itong person mo na ito is kahit na merong third party, is andun yung talagang ikaw pa rin ang mahal niya. It's just that talagang may kalikutan lang, may kakulitan, ganun. Pero ikaw talaga yung masasabi nating nasa puso na. Okay? Ikaw lang. So, now is, andito yung share gifts and abilities. So, etong share gifts and abilities, since may third party, no, parang ang sinasabi lang din naman dito na kailangan, parang, meron kang kailangan i-share dito sa person mo. Maybe, kung hindi healing, maybe share your knowledge, yung spiritual knowledge mo sa kanya para andun yung maramdaman niya rin kung ano yung mga ginagawa mo dito sa mundo ng spiritual. Okay? And yun, kailangan mo din siya parang siguro nga talaga andun tayo sa point na kailangan mo siya gamutin na parang lagi na lang siya nasa tabi mo or parang ikaw lang talaga yung nasa isip, no, at puso niya kasi always wanted to stay beside you. So, ito yung mga gusto niya. And, sinasabi niya rin na dito is, maswerte ka. No? So, you are lucky. No? You are lucky, but, andun yung
konsumido, no? Lucky kaya in a many different ways, no? In different reasons dito sa person mo, pero andun din naman yung talagang parang dagok din siya sa buhay mo. Okay? And talaga namang ikaw is talagang gusto niya. Gusto ka niya, mahal ka niya, yung mga ganyan. No? And now, itong taong to is talagang andito. Kaya rin din siya may third party kasi spiritually sick siya. So, papasok tayo dito sa love spell. So, it's a positive na talagang meron siyang love spell or gayuma, no, na kailangan talaga niya ng healing. And in God's perfect time, no, is gagaling at gagaling to at talagang andito yung darating ang time na talagang hindi na siya titingin sa iba at ikaw na lang ang gagawin, ang mamahalin niya. Kailangan mo lang talaga itong gamutin. Baklasin kung ano man ang love spell na meron sa kanya. Okay? Na para hindi na sila magkaroon ng connection nitong third party. Para nang sa ganon, kayo ay magkaroon na ulit ng panibagong panimula. Okay? So, what else? Tingnan natin. Dito tayo sa third deck. Tingnan natin kung ano ang iba pang mensahe ng ating Holy Spirit sa inyo. Pukiduk. Tingnan natin. Kukuha tayo ng mamaya. Oracle, love oracle card. Okay, kung ano yung mensahe, ma'am. Wow, signs and reminders again. Lumabas na ito dati eh. Itong last na reading ko. Yung signs and reminders, no? So, dito sa signs and reminders, sinasabi lang dito na kumbaga, i-connect natin siya dito sa reading natin, first and second deck, is parang kailangan mo lang talaga na yung bang lakasan, no, yung intuitions mo, no, lakasan intuitions mo and lakasan talaga yung pandinig mo rin spiritual. Or kahit hindi sa spiritual, kahit sa physical, no. Yung mga ganon para maging maayos ang lahat. Ayun ang brown out po. Ang galing. My goodness. Hindi pa naman ako naka-charge. My goodness. Okay. So, what else? Buti na lang may candle tayo. Nag-brown out. Okay. So, yun. Signs and reminders. Okay. So, what else? So, yun. Kailangan nyo lang talaga dito is makinig. No, and especially po dito sa birds, no, na talagang meron talagang sa inyo, nagbibigay ng mensahe talaga, no. So, kung kayo is nakakakita rin ng mga feathers, no, kasi may feathers din po dito. So, sinasabi dito na yan po is mga signs po, no, na yung mga feathers na yan is meron pong isinisend sa inyo na message, yung mga angels, no, from heaven. And sa butterflies na nandito, ayan. So, hopefully, nakikita nyo po, no? So, yung mga butterflies po na yan is a sign, no? Na parang nakadikit din po yan dito sa rainbows na talagang, andito na yun talaga. Magkakaroon kayo ng new beginning, no? So, wag po kayo mag-alala. Na talagang andito yung lahat magkakaroon ng renewal sa relationship, sa financial, sa health, lahat, no? Is magkakaroon kayo ng big changes. Pero ito is in a positive form or ways, no? So, what else ang brown out? So, hindi ko ito ma-upload kasi walang Wi-Fi. Okay. So, what else? What else? What else? What else? What else? What else? Woo! What else? What else? Else? Mariosep. Bakit nag-brown out? Brown out. Brown out. Diba? Kainitan, diba? Tapos ang brown out. Okay, so what else po, Holy Spirit? Please be with us. Messages po. Please, thank you. Okay. So we have the honesty and communication. Okay, so ayan. So, kung nakikita nyo po dito, no, kailangan po dito is talagang, yung bang, pagka tayo yung may nakakausap na tao, mga nakakasalamuhan na tao, yung kung paano po tayo makipag-communicate sa kanila, mas maganda po talaga yung totoo. And yun din yung nagustuhan sa inyo ni God, no, na talagang, andun yung wala kang pag-aalinlangan, no, na sabihin kung ano yung nararamdaman mo. And for sure kasi yung mga nararamdaman mo naman na sinasabi mo is bulong din from your guides na kaya mo to nasasabi. So, andito yung talagang gusto ni God is ituloy-tuloy mo yan
para na sa ganun is mamulat po yung mga taong nakakaharap ninyo or nakakasalamuhan ninyo. Kasi andun yung humingi sila sa inyo ng piece of advice or opinions or minsan sa reading or kahit po sa healing nyo. Kasi andun po yung kailangan bakit ganito, bakit siya bakit parang meron siyang spiritually attack siya pero kailangan nang baguhin yung mga ganun. Pero kailangan mo tong ang kagandahan lang nun, no, is hindi sila na-offend sa mga sinasabi mo. Kumbaga, you say it in a right way, no. Yun lang naman ang pinaka the best, no, na nagagawa mo. And through your psychic abilities, no, na meron ka, no, is isa rin yan sa way kung bakit andun yung nalalaman mo or parang nalalaman mo kung ano yung inner thoughts or mind nung kausap mo. Kaya andun yung nasasabi mo. Pero yun nga ang maganda, nasa malumanay, no, yung pagkakasalita na hindi siya nasasaktan yung mga ganun. Okay? Okay, so we have courage and bravery. Yes, actually, ito is buong tapang mo rin itong ginagawa. Actually, didikit ko siya dito sa honesty and communication. So, nandito yung talagang ginagawa mo yan. No? Especially ito sa mga, may mga, sa tarot readers, no? Especially sa mga tarot readers or sa mga taong parang nangangaral, mga ganyan. Pastor, ganyan, public speaker, mga ganyan. So, andito yung, kung ano man yung mga sinasabi mo in public, ito is lahat is buong katotohanan lang. Na gusto mong mamulat ang lahat na ganito talaga ang nangyayari. Ito yung reality. No, na talagang isa to sa way na kung bakit ka nagkaroon or humatak ng mga followers, na marami nang pumupunta sa'yo, mas parang gusto nila, mas i-presence mo ang nandoon sa lugar na yun kesa doon sa iba na dating mga speakers or public speakers, yung mga ganon. Okay? So, minahal ka ng tao sa ganyang way na pagiging honest mo and the way na kung paano ka makapag-communicate sa maraming tao. So, andito yung buong tapang mong ginagawa to. And yan yun is isa yan sa mga missions mo, no, na bigyan ng kaliwanagan or kalinawan yung mga nasa paligid mo. Okay? So, we also have the composure here. So, meditation is also one of, talaga, the best, no? Na, actually, nakukuha mo yung mga mensahe na yan from God, no? Is dahil sa meditation mo. Kung hindi man to meditation na Indian seat ka, maybe yung the way na kung paano ka pag natutulog ka, maybe pumapasok sa dreams mo or meron talaga sa visions mo, no? So isa yan, so kaya parang through visions, no, is andito yung sa visions mo siya, sa visions mo. Okay, so yun, no, kailangan nyo lang pong, kumbaga, kailangan nyo lang po i-express, no, yung nakukuha nyo po mga visions or dreams na galing po sa, kay God, yung mga mensahe na yun ng talagang yung katotohanan lang. And dapat alam nyo po kung paano po ito i-deliver in a right way, no. And buong tapang nyo pong, kumbaga, no cuts, no, or talagang kailangan dire-diretso yung mensahe kasi hindi niyo po pwedeng hindi sabihin kung ano po yung mensahe. Okay? So, kasi po yan din po isang nangyari din po sa akin na talagang dinideliver ko lang po sa inyo kung ano po yung gustong ihatid ng Holy Spirit sa inyo, ni God especially, or ni Jesus Christ, dahil madalas po si Jesus Christ po ang kasama ko sa visions. Okay, so dito is sinasabing you have the healing energy na talagang ikaw is talagang manggagamot legit. Okay? Na ultimo physical, no, is kaya mo nang gamutin today. No, starting today, ultimo physical is talagang kaya mo nang gamutin. And now is andito talaga yung spiritual growth. First is the healing energy, no, and we have the spiritual growth. So dito is mas intense or mas deep, no, na deepen, no, yung pagkakaroon mo ng dito sa spiritual na mundo is mas lumalim yung kumbaga nag-level up, no? Nag-level up yung spiritual mo dito. Sa spiritual na mundo, umakyat or nag-level up sa pamamagitan pa ng sa pamamagitan ng third eye. Na talagang super active ang third eye mo.
Yan, nakikita nyo yan na nasa forehead. Yan po talaga ang right na lugar kung nasaan po sa forehead natin ang third eye. Nandun po siya. Kasi yung iba sinasabi na andito, hindi, na andito po talaga, talaga ang third eye natin. Okay? So, even yung crown chakra mo, yes, crown chakra as well, no, is andito yung iba na po yung psychic abilities nyo dito. Iba po yung vibration, iba po yung frequency ng crown chakra nyo dito. Nang pagkakaroon nyo ng psychic abilities is talaga namang nakakakuryente, no, sa lakas. Na talagang nanginginig once na narinig nila kung ano yung mga nalalaman mo, is talagang andun yung tumpak na tumpak ang lahat ng sasambitin mo. Also, yung crown chakra mo, yung heart chakra mo dito is talagang well developed na rin. So, andito yung talagang, ngayon, no, masasabi ko dito na meron kang mga pains, no, sa heart. Maybe meron kang heartbreaks, failures, grief, ganyan. Ito is dahil na rin, nalaman mo na lang dito dahil sa third eye mo. Nasisense mo, mga ganyan, na merong something na nangyayari sa life mo na with the help of your third eyes, andun yung confirmation. And with the help of your intuition, psychic abilities, is andun yung na-confirm mo ang lahat. Okay? So, again, sa mga katulad po ninyo, katulad po natin, tarot reader, healers, no, is kailangan po tayo, medyo mangilag po yung mga iba po, no, kasi talagang hindi niyo po pwedeng linlangin or hindi niyo po pwedeng lokohin or hindi po kayo pwedeng kahit sabihin niyo kayo na po ang pinakamagaling na bulaang propeta sa mundo is hindi po kayo po pwedeng lumusot sa mga katulad po namin na healers and especially lalo na po sa mga tarot readers. No, kasi po tarot readers is talagang iba po ang psychic abilities niyan. Iba po ang intuition niyan. Yung pagiging intuitive po namin or yung pagiging psychic po namin is talaga pong kung sa malalim is malalim po. So, hindi po kami yung sabihin yung mapapaikot nyo. Hindi po. Kayo po ang paiikutin namin. Hanggang sa kayo po ay umamin. Ganon. No, parang lang po, parang investigator lang, no? Private investigator, ganyan. So, be careful din po, no? Kaya, kung kayo po magpupunta sa mga healers, make sure po na sabihin niyo na po kagad ng totoo. Kasi, kung hindi po kayo masasabi ng totoo, is hindi po kayo magagamot na maayos. Kasi doon pa lang po, no, sa pag-upo nyo po lang po, gagawa lang po kayo ng kwento, magpapaka-victim po kayo, wala pong mangyayari. Hindi po kayo hindi kayo gagaling. No? So, mas maganda po yung maging honest po kayo na kahit po hindi maganda ang dating, no, is andun yung at least na nyo siya, na sabi nyo. Nasabi nyo, tama. No? So, ganun po yung sasabihin niya sa mga clients. Or alam ko naman mararamdaman nyo yun especially sa mga magpapagamot or sa mga nakakausap nyo po na client sa reading, no? Talaga pong malalaman nyo kung ano po yung isinasa loob nila, no? Especially yung mga healers, na mga ginagamot po ninyo na, especially victim sa mga kulam. Marami po akong na-experience sa ganyan, na nagpapagamot kasi nga po kinulam. Bakit ka ba kinulam? Ano ba nangyari? Ano bang pag-aaway? Ano yun? Ganito, ganyan. So, andun yung syempre, pagtatakpan po nila yung side nila na sila po yung victim. Pero ang totoo po, minsan may lumalabas po na dahil sa katabilan ng bibig po nila, dahil po sa masyadong matalas ang dila nila, kaya po sila ginawan. Pero mali naman po yung ginawa nung kabilang party. Pero andun po yung, kaya ka nag-suffer ng ganyan kasi may ginawa ka rin sa kanya. Yun nga lang, mali yung ways niya. So, parang ganun. So, ang kailangan lang po dito is talagang forgiveness. No? And forgiveness. Forgiveness dun sa tao na nasaktan and forgiveness kay God, syempre. Okay? So, yan po ang ating reading for today. At buti na lang po nagkakuryente na. So, pwede natin ito i-upload. Ang bonggang-bongga. Okay? So, now is dito na po tayo sa healing part para po magkaroon ng today is Friday, first Friday. So, bow your heads. Okay.
Okay, so maraming salamat po. And doon po sa mga naka-resonate at hindi pa po nakaka-subscribe, please click po ang subscribe button, then paki-like and share, then click nyo rin po ang notification bell para po updated po tayo lagi sa ating reading. Okay? So maraming salamat po and God bless. Bye!